Alam mo ikaw, ang tigas talaga ng ulo mo eh, no? Ano ba talaga kailangan mo? Pera? O ito, bibigyan ito. Magkano ba kailangan mo? Sa'yo na lahat yan. Susunod, pag pupunta ka dito, tatawag ka muna. Hindi yung basta-basta ka. Oh. Oh. Ano ba inaantay mo? Kunin mo na. Isa mo, baka dumating pa yung asawa ko. Galit pa sa akin. Tumawag ka ha. Susunod na pupunta ka dito. Teka, layag to. Oh, Yayag. Anong ginagawa mo dito? Dito. Nagpunta po kasi ako kala tatay. Gusto ko lang naman po siyang makita at makasama. Kaso, pinagtabuyan niya po ako Grabe naman yung kapatid kong si Enad. Pati ba naman yung ganung bagay, pinagkakait pa niya sa'yo. O sige, tara. Sumakay ka na tricycle. Kakausapin ko siya. Sige po, tito. Pero, dito lang po ako sa tricycle Hindi na po ako sasama doon. Baka magalit pa po sa akin si tatay. O sige, may ka sa loob. Akong bala, kakausapin ko siya. Oh, kuya, saan ka punta? Pupunta sana ako sa inyo eh. May tatanong sana ako sa'yo. Buti nakita kita dito. Ganun ba? O sige kuya, ano bang itatanong mo? Medyo nagmamadali kasi ako eh. Pwede bang bilis-bilisan na lang natin? Natusan kasi ako ng asawa ko eh. Tol, yung anak mong si Yayag, nakita ko kanina. Nagsusumbong siya sa akin. Pinagtatabuyan mo daw siya. Tol, bakit hindi mo pagbigyan kahit sa daling oras yung anak mo nang makasama mo siya? Kuya, naintindihan mo naman siguro ako, di ba? Eh, alam mo naman kung gaano ko katindi yung asawa ko sa akin eh. Tsaka isa pa, kuya, di ba? Alam mo rin naman na hindi tanggap ng asawa ko yung anak ko si Yayag. Tol, kahit naman ako eh, gusto ko rin makasama ang anak ko. Kaya lang, iba kasi magalit ang asawa ko eh. Ah, ganun ba? O sige, kung hindi mo kayang panindigan yung anak mo, ako ang kukukup sa kanya at ipaparamdam ko sa kanya yung pagiging ama na hindi mo pinaramdam sa kanya. Kuya, pasensya ka na talaga. Gustuin ko mang gawin yan pero hindi ko talaga magawa eh. Pero kuya, maraming salamat. Kasi nagawa mo kupkupin ng anak ko. Wala yung utang na loob ko sa'yo. Dito na ako. Yayag, nakausap ko ng tatay mo. Talaga po ba, tito? Ano pong sabi niya? Ayaw ka na niya makasama eh. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sa amin ka natitira. Ako nang kukukup sa'yo. Tito, maraming salamat po Buti po, andyan po kayo. O sige, huwag kang mag-alala. Tuturing kita bilang isang tunay na anak. Paano? Tara na. Tara po, tito. Sige. Kaya mo na yun. Huwag na masyadong isipin yung tatay mo. Andito naman kami ng kapinsan mo eh. Diego, hindi ako papayag na hindi ako mabawi sa'yo. Nagbayad na yung kuya ko. Malaki ng puhunan ko. Tingnan na lang natin. Oh, Yayag. Bakit malungkot ka pa rin? Hindi ka ba masaya? Nandito ka nakatira. Tsaka kasamahan mo na yung mga pinsan mo. Tito, hindi naman po sa ganun. Iniisip ko lang po si tatay. Hindi naman po siya dating ganun Simula nung nag-asawa po siya ulit ng bago, ayaw na niya ako makasama. At ganun din po si nanay. Ayaw na niya ako makita. Yayag,
naintindihan kita. Masakit talaga yan. Pero, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan eh. May asawa ng iba, yung mga magulang mo. Pero, naniniwala naman ako eh. Na mahal ka pa rin nila. Siguro, may ugali lang talaga yung mga bagong napangasawa nila. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Ituring mo ako bilang isang tunay na magulang mo. Pati yung mga pinsan mo, ituring mo rin sila na tunay na mga kapatid mo. Kaya nga, Kuya Yayag, tama si tatay. Dito ka na lang tumira sa amin. Huwag mo na ipilit yung sarili mo kung ayaw sa'yo ng mga magulang mo. Kaya nga pala tay, nakasalubong namin yung mga pinsan namin at sinisingil tayo dun sa utang. Kaya nga po, tay, di po siguro nila alam na nakabayad na tayo sa kanila. Hayaan nyo sila mga anak. Hindi sa lagay sinabi ni Allen, nakabayad tayo ng utang sa kanila. Ang importante, bayad na tayo. O paano? Aalis na ako ha. Sige po tay, mag-iingat ka po sa biyaya. Sige. At maya-maya po, papasok na rin kami ni Kuya Yayag sa trabaho. Dito, iingat ka po. Daddy, bakit naman biglaan yung pag-alis natin sa bahay natin? Kaya nga, Daddy. Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla tayong umaalis dito sa bahay natin. Mga anak, sasabihin ko na sa inyo yung totoo. May mga pupuntang tao dyan. Ayusan lang ako kasi yung bahay natin, pati yung mga sasakyan. Di ba? Nawala na ako ng trabaho. Narimata na kasi. Ano, Daddy? Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin yan? Yan na nga ba sinasabi ko, Daddy? Dapat kasi, iniwas-iwasan mo yung bisyo mo na yan. Paano na? Saan tayo titira niyan? Mga anak, pansamantala, mangungupahan muna tayo. Hanggat di ko pa nababawi yung bahay natin. Tsaka, may nakakausap na din ako. Nagbigay na din ako ng 1 month advance, tsaka 1 month deposit. Daddy, bakit pa tayo mangungupahan? Pwede naman tayo makitira muna kila Casey hanggat hindi pa natin nababawi itong bahay. Kaya nga, Daddy. Tsaka, mukha naman may kaya na pang-asawa ni Casey. Sigurado ako, tatanggapin tayo nun. Mga anak, nakausap ko yung kapatid niyo kagabi. Ayaw niyong pumayag eh. At ang sabi niya, bahala na daw tayo sa buhay natin. Grabe naman yan si Casey. Parang hindi niya tayo pamilya. Pansamantala lang naman tayo titira sa kanila. Ayaw niya pang pumayag. Kaya nga, Daddy. Asama pala ng ugali niyang asawa niya eh. Ayaw tayo tanggapin. Hayaan nyo na yun mga anak. Kung ayaw nila sa atin, wala tayong magagawa. Tara na. Mary Joy, tara na! Ano pa bang ginagawa mo dyan? Eto na, Daddy. Andyan na. Daddy, anong lugar to? Sigurado ka ba dito tayo titira? Tignan mo nga, oh. Mukhang hirap tumira dito. Pwede ba, Mary Joy? Huwag ka nga mag-inarte dyan. Pasalamat ka nga. May matitirahan pa tayo. Tara na! Mga anak, nandito na tayo. Tara na! Mary Joy, tara na! Ang arte mo talaga. Tara! Tara na mga anak, pasok na tayo. Sara niyo yung gate. Mga anak, ilagay niyo na yung mga gamit niyo rito. Daddy, dito ba tayo titira? Napakainit to. Tapos, ang sikip-sikip pa. Kaya nga, Daddy. Wala man lang bang aircon dito. Paano na yan? Pag matutulog kami, di pawis-pawis kami yan. Alam niyo kayong dalawa,
naririndi na yung tinga ko sa inyo ah. Kaya tumigil-tigil kayo. Bang-aartin nyo talaga. Ikaw kasi, Daddy, hindi sana natin dadanasin yung ganitong buhay kung iniwasan mo yung mga bisyo mo. Paano yan, Daddy? Wala ka ng trabaho. Paano mo mababayaran ang renta dito? Alam nyo kayong dalawa, imbis magreklamo kayo, magtrabaho na lang kaya kayo para naman makatulong kayo sa akin. Hindi yung puro asa na lang. Alam nyo, ang lalaki nyo na eh. Kaya-kaya nyo na magtrabaho. Ha?